Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa 43 na nanonood po sa atin ngayong umaga. Salamat po sa inyong presensya at sa araw pong ito, samahan po ninyo ako sa atin pong pagbubulay-bulayang mga salita ng Diyos. Matatagpuan po ito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. 2 Timothy chapter 4 verses 6 hanggang 8. So ito po ang sinasabi. 2 Timothy 4:6-8. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ito pong kataga ni Apostol Pablo na ito at sinulat niya kay Timoteo ay kataga na po ito ng pagpapaalam. Ito po ay mga huling sandali ng buhay ni Apostol Pablo at bilang pagpapaalam marahil sa kanyang mentee, which is si Timothy, ay nagbigay siya ng pahayag. At napakaganda po ng laman ng pahayag na ito ni Apostol Pablo na marami po tayong matututunan. Pero bago po yun, nais ko muna magkwento, ito po yung totoong pangyayari noong 1968. Isang taon pa lamang po ako nito. Ako po ipinanganak ng 1967. Ito po yung nangyari sa Mexico City, isa pong Olympic game. Sa Mexico po ginawa ito noong 1968. The last summer to finish the marathon was the guy from Tanzania. Ito po yung marathon at during the race, meron pong isang lalaki na mula sa Africa nga, from Tanzania, ang nabali yung kanyang paa. At dahil sa
bali ng kanyang paa sa pagtakbo, na dapa siya, nasugatan, maraming galos, talagang duguan po siya. And long after that incident, everybody on the stadium urged him to stop. Many people are shouting and encouraging him to not to continue. Actually, encouraging ba yun? So they are telling him not to continue and stop running. Pero hindi po siya nagpapigil. Sa kabila ng duguan, maraming sugat, paika-ika, tumakbo pa rin siya ng tumakbo. No? Konti na lamang po ang mga tao, nag-alisa na lahat sila doon sa stadium at konti na lang yung natira. At sa huling lap nung takbuhin ay nagtayuan yung mga tao sa paghanga dahil hindi po siya sumuko, no? At tinapos po niya talaga yung marathon. Nung natapos po niya at tinanong po siya ng reporter, "Why didn't you quit when you were hurt and bruised, when you are bloody discouraged?" Ang sagot po ng lalaking ito, bakit ako susuko? Hindi ako susuko because my country did not send me 7,000 miles around the world to start the race. They sent me to finish it. So yung commitment po ng lalaking ito ay nasimulan na rin lang niya, ay tatapusin niya. Mga minamahal na mga kapatid, sa umaga pong ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, God did not save you and me so we could start the game. God saved you and me so we could finish it. So we could, end the race He entrusted each one of us. The Word of God teaches us in the book of James, it is those that endures to the end. Those people will receive the crown of life. Ang manatili hanggang wakas, yun ang sabi, ay magtataglay ng korona ng buhay. The Bible teaches very clearly that life is a race. Unfortunately, most people never finish the race. Maraming mga tao marahil hanggang ngayon hindi alam na ang buhay nila ay isang paligsahan, isang pagtakbo. We are all in a race. Merong mga takbuhin gustong ipaabot. Kung ikaw ay isang asawang lalaki, yan ang takbuhin mo, ang maging mabuting asawa sa iyong asawa. Kung ikaw ay asawang babae, yan ang takbuhin mo, ang maging mabuting asawa sa iyong asawang lalaki. Bilang mga magulang, part ng ating takbuhin sa buhay ay ang mapaglingkuran, maaruga ang ating mga anak. We all have a race to accomplish, a race to finish. Kaya nga po mga kapatid, ano man daw ang bagay na nagagawin mo sa buhay, kung ayaw mo rin lang tapusin, huwag mo nang simulan. Hindi po ba? Kung ayaw mo rin lang tapusin, at ikay puro lang, alam nyo, usong-uso po sa atin sa Pilipinas yung katagang ningas kugon. Alam nyo po ba yun? Yung ningas kugon, yung pagsindi mo, yung kugon, pag sinindihan mo yun mabilis pang magningas yun Pero ilang minuto lang, wala na to, ubos na to. Mabilis yung sila, pero walang staying power. So, ganitong maraming mga Kristiyano. Ang gagaling lang sa simula, ang gagaling lang sa start, pero hindi pang marathon. Kailangan po mga kapatid, katulad po ng sinasabi rito sa ating talata, we need to finish the race. Ang sabi po ni Apostol Pablo, I am already being poured out like a drink offering. Ano ibig sabihin nun? Para siyang inumin na ibinubuhos na. Di po ba kapag ang analogy po rito mga kapatid ay wine. At alam na alam ni Apostol Pablo na yung wine kapag binuksan na sa bote at isinali na po ito, hindi na po ito pwedeng ibalik because it will ruin the wine in the bottle. At alam po ito ng lahat ng umiinom ng red wine, kapag binuksan mo na po yung wine at isinalin mo, kailan ubusin mo na yon? Kasi po, sisingaw na po yun Hindi na po pwedeng ipagpaliban. Once it was poured out, sabi ni Paul, I am poured out like a drink offering. At sinundan niya po ito, the time of my departure is near.
Yung panahon ng aking pag-alis, departure, saan ba nakikita yung departure? Di ba sa bus station, sa airport, you need to depart. Sa port ng barko, you need to depart. Aalis ka na at hindi na ito mapipigilan. May panahon po talaga mga kapatid na tayo'y lilisan. Ang tanong, anong ginawa mo sa buhay na ito? Sabi ni Paul sa verse 7, I have fought the good fight. Kumusta tayo sa buhay? Kumusta yung laban natin sa buhay? Tayo ba'y sumuko na o talunan? O tayo yung mga taong ayaw na magpatuloy? Ang sabi ni Apostol Pablo, bagamat ako'y lilisan na, lumaban naman ako sa buhay. I have fought the good fight and I have finished the race. And how can I finish the race? How can anybody finish the race? By keeping the faith. Sabi ni Paul, I have kept the faith. At ang ganda nito mga kapatid, ang sabi po roon, those people who kept the faith, there is a store for me of a crown of righteousness that will be awarded to him when he reached the place destined for him by the Lord. So, that is what the Bible is clearly teaching us. It is being said that we are all in a race. No? Pero maraming mga tao, hindi ito natatapos. They get waylaid, sidetracked, distracted, they get disqualified. For one reason or another, maybe they die with unfulfilled dreams, with unrealized potential, and without ever becoming what God intended their life to become. And that is a very spiritual tragedy. Po. The Apostle Paul wrote a lot about this thing, more than anybody else. Si Pablo po ang maraming isinulat tungkol sa bagay na ito, bagamat hindi siya kabilang sa orihinal na 12 alagad. Apakaganda po kasi ng transition ng buhay ni Apostol Pablo from being a persecutor, yung mga mga manunuligsa ng mga mananampalataya hanggang sa naging mananampalataya siya. Kaya alam niya yung buhay ng dating kaaway ng gospel ng Diyos. He said, I don't want to miss the best that God can offer. Kaya nung siya'y naliwanagan, nung siya'y naging mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, talagang ginawa po ni Apostol Pablo ang lahat to run the race of life. Sabi nga niya in the book of Acts chapter 20 verse 24, I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task that God Jesus has given me. Acts chapter 20 verse 24. At the end of Paul's life, he writes another letter to a man named Timothy. At ang sabi nga niya, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have finished the race. Mga kapatid, are you going to be able to say that about your life also? That you did what God want you to do? That you fulfilled the purpose for which you were put here on earth? Sabi po ng 1 Corinthians, it tells us that there is a right way and there is a wrong way to run the race. There is a wrong way and the right way to run the race of life. So this morning, I want to give you the rules of the race. Ano bang dapat gawin? No? If you want to make it to the finish line, if you want to make your life count, if you want to get into the winner's box and stand before God on that day of reckoning, at sasabihin sa iyo ng Diyos na, well done, my good and faithful servant, you've got to follow the rules of the race. So usapang karera muna tayo ngayon. No? Alam niyo po, maraming analogy ang buhay eh. Siguro gagawa ko ng series dito. Ngayon po, titingnan po natin yung analogy of a runner. Analogy of a race. Bukas, tingnan natin yung ibang analogy na sinasabi ni Apostol Pablo. Actually, marami po yun eh. Yung paghahalintulad ng buhay ng isang Kristiyano. Ngayon po, inihahalintulad ito ni Apostol Pablo sa pagkakarera. At kung ito po'y karera, kung ito po'y race, ano ang mga rules ng race? Number 1,
We need or we must refuse to be distracted. If you are running a race, ang unang-una mo pong dapat taglayin, yung karakter na hindi ka madaling madistract. I must refuse to be distracted. Sabi po ng Acts 20:24, ang sabi ni Pablo, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish the course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." Sa Acts 20:24, binabanggit dito wala ikang bagay na nakapagpigil sa akin. Pati na ang buhay ko, itinaya ko para sa ebanghelyo at sa takbuhing ibinigay sa akin ng Panginoon. What does it mean to be distracted? Ano ba sa palagay nyo ang definition ng isang distracted na tao? Ano po? Kapag nawala ka sa focus, ang tawag doon distraction, hindi po ba? At sa buhay natin ngayon, aminin natin o hindi, napakaraming distraction. May mga bagay na dating tumatakbo ng ayos, gusto mo na manatili itong normal na takbo na ito, but distraction come. And all of a sudden, nawawala tayo sa focus. Ang ibig sabihin po ng being distracted means to turn aside, to draw or direct as one's attention to a different object or a different direction at the same time. Sa ibang meaning, ang kahulugan to divert, to turn aside, to turn from one course or use to another. Mga kapatid, alam niyo po kung kayo driver, it is a no-no na ang driver ay dapat ma-distract. Kasi once na na-distract yung driver, ay aksidente po yan. 1 Corinthians chapter 7 verse 35, ang sabi po, "And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and ye may attend upon the Lord without distraction." 1 Corinthians 7:35. Gusto ni Apostol Pablo, hindi ko ito ginagawa para pahirapan kayo, hindi ko to sinasabi para bigyan kayo ng mga pasan, kundi binabanggit ko sa inyo to para wag kayong magkaroon ng distraction. For you not to be distracted. Sa New Living Translation, mas maganda ang ibig sabihin ng 1 Corinthians 7:35 Ganito sabi ni Paul doon "I am saying this for your benefit, not to place restriction on you. I want you to do whatever will help you to serve the Lord's best, with a few distraction as possible." If I want to finish the race, ang unang dapat prinsipyong taglay ko, I must refuse the distractions of my life. Sa Hebrews chapter 12 verse 1, ano sabi? "Let us strip of anything that slow us down or hold us back, and let us run with patience the particular race that God set before us." Circle niyo po yung word na particular race. God gave us a particular race. Ano po? Nasa karera tayong lahat, pero iba-iba ho ang takbo natin, mga kapatid. May takbo po ang buhay ko, maaaring iba sa takbuhin ninyo. Pero lahat tayo, nagsimula na rin lang tumakbo, kailangan tapusin po natin ito ng may pananampalataya. There are a lot of people in this life who want to run the race. They want to become like them. They want you to establish and accept certain norms and be politically correct. They will add onto your life all kinds of expectations and distractions and additional jobs and responsibilities that God never intended for you to have. Ang mundo, didiktahan ka kung anong uring takbo gagawin mo. Didiktahan ka ng mundo, bibigyan ka ng maraming responsibilidad, bibigyan ka ng maraming pasan, bibigyan ka ng maraming mga bagay para ma-distract ka sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, kung nakinig po ako sa mga distractions ng buhay ko, hindi po ako pastor. Kung nakinig po ako sa mga distractions ng buhay ko, hindi po ako si Pastor Ruel Camia.
Unang-una, kung nakinig po ako sa mga magulang ko, hindi po ako pastor. Wala po sa mga magulang ko ang nag-encourage sa akin, anak, magpastor ka. Ang tatay ko po, pinigil pa nga ako eh. Walang buhay dyan, Rualdo. Ano papakain mo sa pamilya mo, Rualdo? Tatay ko, pag galit, tawag sa akin, Rualdo eh. Ruel po, tunay kong pangalan. Pero pag piko na po yung Rualdo, tawag sa akin. Nanay ko, ganun din. They did not even encourage me. Not a single word of encouragement. They saw the potential in me. My father saw the potential in me. Many people around me are telling, you're good. You can be a pastor. But nobody encouraged me to be one. Kaya ang daming distraction. Marami pong inilatag na mga opportunities sa buhay ko, mga kapatid eh. Magagandang mga opportunities din naman yung inilatag sa harapan ko. Pero all those opportunities, I found it all distractions for the purpose of God to be fulfilled. Mga kapatid, di ko naman sinasabi na naabot ko na yung mga bagay na gusto ko bilang pastor. Pero ang tanong, ano pa nga ba aabutin ng isang pastor na katulad ko? Alam niyo po, minsan tinatanong ko nga sarili ko what next for me? Ano pa ba yung susunod sa akin? Ano pa ba yung susunod na gagawin ko? Alam niyo po, ilang panahon na lang, I will be retiring as a pastor of Winnipeg. 54 na po ako. 53 ba? 54? 53 lang yata. Hindi ko na po alam kung ilang taon na ako. Na po. At dito po, 60, early retirement, pwede na. Pero ang tanong, what next? Anong gagawin ko? Alam niyo po, marami na po akong naabot bilang pastor, higit dun sa mga naabot ng iba. We were able to establish churches here in Canada. I was able to mentor leaders. Na po. And I'm doing right now things that I like doing, preaching. At ang tanong, what next? Minsan, pag ganito na po yung sitwasyon, gusto natin tumigil na, gusto natin magpahinga na. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, we need to run the race. And we need to get rid of all the distraction. Refuse to be distracted. Minsan po, ang distraction manggagaling saan? Sa mga taong malapit sa iyo eh. Minsan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan sila pa yung magdi-discourage sa iyo. No? What are some of the things that can distract us? What can keep you from being what God wants you to be? Number 1. Ito, importante po ito eh. One distraction is the opinions of other people can distract. Yung opinion ng mga tao. Lalo na yung opinion ng mga taong malapit sa iyo. Alam niyo po si David. Ano po ang meron si Haring David nang dumalo siya sa kanyang mga kapatid para silipin ang digmaan at inutusan siya ng tatay niya para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Gusto niyo makita kung anong ginagawa ng mga sundalo kasi hindi siya sundalo eh. At that point, siya'y tagapagbantay lang ng tupa ng kanilang mga magulang. Yung tupang alaga nila. Yung mga matitipuno, yung mga malalakas, yung pong ginagawang sundalo. Yung kanyang mga kapatid, yung kanyang kuya, si Eliab, yung kanyang yung kapatid niya, yun ang mga matitipuno. Nung nakita siya ni Eliab, sabi sa kanya, anong ginagawa mo rito? Iilan-ilan na lang yung tupa natin eh. Iniwanan mo pa. Nandito ka para manood ng digmaan. Gusto mo lang manood ng gyera eh. Samantalang, kung ako si David, sasabihin ko, kuya, wala akong nakikitang gyera dito. Wala akong napapanood na digmaan dito. Tuwing lalabas si Goliath, nagtatakbuhan kayo. Yan ba ang gyera? Yan ba ang digmaan? Si David was destined to be king. He was destined to be a warrior. That is God's intention for him. But he was distracted by his own brother. Distracted by the task that was given to him. Kaya ito po yung number 2 eh. Distraction yung mga task na hindi naman ayon doon sa gusto ng Diyos. Or maybe a hobby
that can distract your mission. O yung bisyo that can distract your mission. At marami pang iba. Even friends could distract you from your mission. Kaya po mga kapatid, tandaan po ninyo, nung araw nakaharap ni David at ng bansang Israel si Goliath, bawat sundalo ron pwedeng maging hari. Bawat sundalo ron pwedeng maging asawa ng prinsesa. Bawat sundalo ron pwedeng patayin ng Goliath. But it was only David that was given by God the task to do that. Ang problema lang doon, bago niya gawin yon, ang daming distraction. Kapatid, ano yung pinapangarap mo? Ano yung bagay na gusto mong gawin? Ano yung sa palagay mo, tama naman, ayon sa gusto ng Diyos, pero hindi mo magawa-gawa. Hindi mo maisakatuparan. Kasi mas pinakikinggan mo yung popular opinion ng maraming tao. Dahil pinakikinggan mo ang opinion ng mga chismoso-chismosa. Pinakikinggan mo ang opinion ng iba. Mga kapatid, as a pastor, I have come to the conclusion that the number one thing that keeps people from becoming what God wants them to become is their past. Yun po sabi ni Pablo People can get on with their future, cannot go on with their future because they are still holding on to the past. Forgetting the past. Yung sinasabi ni Paul I am running the race, leaving the past behind, and continue to the future. There are two things that make you stuck in your past. One, guilt. Two, bitterness. Itong dalawang bagay na ito, distraction to Yung guilt, yung bitterness, ang dami pa di ba? Noong nakaraang linggo lang, tinalakay natin, baggage of unforgiveness, baggage of fear, baggage of anger. Ito pong mga bagay na ito ay nakapagpapabagal sa takbuhin. Di po ba? So, the challenge is do not let your past, do not let the baggages distract you. I want to encourage you today to run the race. It is a brand new day. Yung kahapon, tapos na yon. Kung may failure man kahapon, tapos na yon. Alam niyo po mga kapatid, walang perpektong relasyon ng mag-asawa. Ang mag-asawa ay nagkakaroon ng problema. Kay lalaki, kay babae. Wala pong perpekto niyan. Kung ang marriage nyo perfect at hindi kayo nagkakaproblema, baka sabihin ko sa inyo, may problema kayo. Wala pong perpekto niyan. Pero ang importante po rito, bawat araw ay isang bagong simula. No? Kung nadapa man kayo kahapon, bangon ngayon. Kung may problema man kahapon, tapusin ngayon. If you have stumbled, you have fallen, you have gotten knocked out of the race probably a dozen times, but winners get back up and they get in and they keep on going. They don't give up. They don't allow distraction to bother them. They don't get distracted by the crowd, whether they cheering or they are booing. They are running for the finish line. Why? Because they are focused. Amen? Get rid of the distractions. Isaiah 43:18-19, ano po ang sabi? Remember ye not the former things, neither consider the things of the old. Verse 19, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Don't dwell on the past. Isaiah 43:18-19. Tapos na yon. Even the good old days. Tapos na yon. Minsan hindi lang naman yung pangit na karanasan ng distraction Minsan pati yung mabubuting karanasan. Gusto natin balik-balikan. Doon na lang tayo. Remember the mountaintop experience of the apostles? Si Peter, si James, si John? Nang umakyat si Jesus sa bundok, nagbagoan yun, nakita si Moses, si Elijah. Ano sabi ng tatlo? Dito na lang tayo, Lord. Huwag na tayong bumaba. Yun po yun Distraction din yun. Ang takbuhin ay nasa baba ng bundok. Wala dun sa bundok. Ang takbuhin ay nakaabang para gawin.
Pero maraming distracted, hindi lang ng mga pangit, kundi ng magagandang karanasan. Philippians 3:13. Ano po sabi? 3:13 ng Philippians, forgetting the past, looking forward to what lies ahead, I strain to reach the end of the race. Mga kapatid, we got to remove all the distractions. Amen? So, 5 po ito no? Pagpapatuloy natin yung iba. By the way, habang alam niyo, this is what excite me the most. Once you are indulged in sharing the Word of God, once you are into preaching the Word of God, hindi ho kayo mauubusan ng idea. Imagine niyo ngayon, tinatalakay natin ito. Meron na naman akong series na gustong buuin at talakayin. Hindi ko po natatapos ang lesson na ito. 5 puntos po ito. 5 rules for a healthy race in life. Pero may bagong idea na naman pong ibinibigay ang Panginoon. Sina-challenge ko lang po yung mga pastor, yung mga manggagawa. Hindi po kayo mauubusan ng ipapangaral if you are really into the Word of God. If you are really into preaching the Word of God. Para daw ikaw ay mamaster mo ang isang bagay, gawin mo nang gawin. Para mamaster mo ang isang bagay, gawin mo nang gawin. It is just like driving. Alam po ng mga driver na minsan napapaidlip tayo pero nakakapagmaneho tayo. Ewan ko po, ang mahusay daw na driver, don't do this. This is recklessness. Ang mahusay daw na driver, kapag naiuwi mo ang sasakyan nang wala ka ng preno. Mga kapatid, ayoko pagyabang pero ito yung recklessness. I don't want you to do it. Pero tumakbo po ako ng almost 30 kilometers. Oh, no. I think more than. Maybe around 60 kilometers. Malayo-layo rin po yan May isang oras na drive. Tumakbo po ako ng 60 kilometers nang wala na pong preno. Sa bagay, Manitoba yun no? Hindi, sa Manila, hindi pwede yun Pero, ginagamit ko lang analogy na ito kasi po, ang tagal ko na nagda-drive. I had experience, tawag doon, nabangga, nabundol, na flat, lahat na po halos na-experience ka. Na-tow, dahil nasiraan na talaga. Kaya yung karanasan ng pagiging driver, pamilyar na po ako doon. Alam ko na po yung mga bagay na yon. At kapag ginagawa mo ang isang bagay na ito halos araw-araw, gaya po niyan, kaninang umaga, inihatid ko si Dang. 6 a.m. pa lang ihatid ko na siya sa trabaho. Kailangan po ako makabalik bago mag 7. Kasi po, kailangan ko magbasa-basa pa para po sa Tinig ng Pag-asa. Kailangan mag-aral para ma-share ko sa inyo everyday. Kailangan po dumating ako rito bago mag-7. Malayo-layo rin po yung trabaho ng misis ko rito. Kaya po, lalo pag winter driving, mabagal po ang takbo. Hindi po pwede mabilis. Pagkatapos po nito, bababa lang po ako, magre-ready, paiinitin ang kotse, ihatid ko naman yung bunso ko sa trabaho. Sa school. Ganito po ang trabaho ko araw-araw. Hatid, sundo, hatid. Pareho naman yun, di ba? Sundo, uwi, rather. Kaya yung pagdadrive, kabisado ko na yan. Practice makes perfect. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, ganun din. Yung trabahong ginagawa mo, kapatid, hindi ko yan kaya. Kung ano man yung trabaho mo, suko ako dyan. Sabi nga ng misis ko, ikaw naman mahal, yung trabaho ko sa company, hindi mo kaya yun aminado po ako dun kasi yung trabaho ng misis ko, noon hindi pa siya lead hand, naku po, manual yun, mano-mano, nagbabarena, sumusuot sa mga malalaking bakal. Ganun po yung trabaho ng misis ko before Kaya sabi niya, hindi mo kaya yung ginagawa ko. Hindi po ako nasagot kasi alam ko, hindi ko nga kaya yun Yung nga lang po tumayo ng mahaba-haba, nahihirapan na po ako Kaya believe po ako sa ginagawa ng misis ko. Pero ba't niya nagagawa yun? Kasi po araw-araw ginagawa niya na yun Ikaw man na nakikinig sa akin, yung ginagawa mo, hindi ko yan kaya. Kasi, practice mo na yan At dahil dyan, humuhusay tayo ng humuhusay. Mga kapatid,
kung ang pag-aaral ng salita ng Diyos, gagawin din nating practice. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, gagawin din nating practice. Walang pastor na hindi gagaling. Walang pastor na hindi huhusay. Ang problema lang ho dito, most of the time, out of focus. Distracted. Lalo ho ngayong pandemya, maraming mga pastor ang distracted. Kasi po, yung iba, walang maisweldo yung simbahan, naghahanap sila ng ibang pagkakakitaan. Distraction yon. Tapos yung simbahan, hindi naman makapagpasweldo sa kanilang pastor, hahanapan nila ng pagiging mahusay yung kanilang pastor. Ano ba naman ika si pastor? Sinusweldohan naman natin, hindi naman pinag-iigi yung kanyang trabaho. Yun po ang malungkot. Yung pinasusweldo ka na, binibigyan ka na ng tamang love gift or kung ano man ang tawag natin doon, honorarium, and yet, distracted ka pa, pastor. Marami na magagalit na pastor sa akin ngayon. Pero alam niyo po, gaya ng binabanggit ko, pinopromote ko yung mga pastor na nangangaral ng Ebanghelyo. Gaya ni Pastor Ernie Angustia, inaanak ko na yan ngayon. Kinuha po nila akong ninong sa kanilang kasal. Itong second wedding nila. Tinanggap ko po. Kasi po, gusto ko tong pastor na to eh. No? Ngayon kung hindi ko to pastor, sabihin, magdadahilan na lang ako, wag na akong kunin yun. Layo-layo ko naman eh. Hindi ko naman kayo magagabayan eh. Pero gusto ko po yung attitude niya sa ministry. Araw-araw din po yun nangangaral ng salita ng Diyos. No? Puntahan niyo po yung Dasmariñas Unida Church, kanilang Facebook page. Araw-araw yun. Si Pastor Raymond Makatumpag, inaanak ko rin po yun eh. Ang inaanak kong gagaling, no? Si Francis Aranzaso, inaanak ko rin yan eh. Si Don Colliados, inaanak ko, mahuhusay yung mga inaanak ko eh, no? Pero ang point ko po rito, maraming mga pastor distracted eh. Sa halip na yung gawain bilang pastor ang siyang ginagampanan, una pa yung pamimisikleta. Hindi ko po sinasabing bawal mamisikleta. Okay lang po yan. Kung yan ang passion nyo talaga yan eh. Kung talagang hilig nyo magbike mula kung saan-saan eh, okay lang po yan. Sports yan eh. Nakakapag-ehersisyo kayo dyan. Pero baka naman minsan distraction na rin itong ginagawa nyong to. At minsan hindi na rin encouragement sa ilang mga miyembro na pinu-full time kayo para magtrabaho, pinu-full time kayo para gawin ang gawain, pero nakikita nagbibisikleta lang kayo, nakaka-discourage. Nakaka-disappoint, hindi po ba? Mamuhay tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Ilagay natin sa social media, ilagay natin sa mga Facebook timeline, kung ano yung prioridad natin. Dahil nakikita kung anong priority mo, pastor. Hindi po ba? We need to run the race. Ito ang sinasabi ni Paul. Pagdating ba ng araw, masasabi natin sa Panginoon na, Lord, I have done what you want me to do. Pastor Kamya, tama na. Huwag na sa mga pastor. Pero mga kapatid, ito po yung mensahe. No? Forgetting the past, looking forward, and do not be distracted. So bukas po, ipagpapatuloy natin ito. Ano pa yung mga rules in running the race? And maybe, this can challenge you. At minsan, magbigay sa inyo ng inspirasyon o masaktan kayo. Gaya na binabanggit ko, ang salita ng Diyos ay masakit. Pag hindi ka nasaktan, walang pakinabang. Pero pag nasaktan ka, ibig sabihin, itinutuwid ka. At tandaan po ninyo mga kapatid, bago pa kayo masaktan sa bagay na ito, nasaktan na ako nito. Ano po? So, meron po namang mga personal goal na inaabot tayo sa buhay. Meron tayong mga personal na ninanais na gawin. Pero alam niyo po, minsan, nakaka-develop ito ng attitude. Ano po? Minsan, okay lang naman yan. Yung tumakbo ka, you exercise. Alam niyo po ba ako? Hindi ko lang ipinopost sa video eh. Nag-exercise po ako. Yung walk. Ano tawag doon? Sa YouTube. Meron po doon na naglalakad. Ginagaya po namin ng misis ko yun. At ang sabi ng misis ko,
Pag hindi mo ako kasama, tandiyan ka lang sa bahay, huwag ka higa na higa dyan. Mag-walk ka naman. So, that's what I'm doing. Wala akong problema doon. But then again, when we talk about distraction, it is something that move you out of what God intended you to be. Yung aagawin ka ng Diyos dun sa direksyon na nais niya sa iyong buhay. Do not be distracted by that. Maraming mga tao distracted by the desire to earn. Minsan nasa sacrifice doon, minsan ang yung kanilang relationship sa kanilang pamilya. No? Marami ho dito sa Canada may magandang bahay. Pero ang itinitigil naman nila sa bahay, ilang oras lang. Kung hindi pa nagpandemya, no? Kung hindi pa nagpandemic, hindi sila titigil sa loob ng bahay. Kaya salamat po sa pandemic, pangit mang pakinggan. Nagamit ang mga bahay. Kasi kung hindi, naku po mga tao rito sa Manitoba, pag panahon ng ano tawag doon, Black Friday sa Amerika, nasa Amerikang lahat. Pag panahon ng pasyalan sa Amerika, lundagan sa border lahat. Hindi ko po sinasabing masama yun, pero ang point ko lang po, minsan, we are working so hard. Pinapatay ang ating mga katawan sa pagkita ng pera na at the end of the day, hindi naman natin napapakinabangan. No? Minsan nga ho, nakakalungkot, ako po ay laman ng mga funeral services. At kapag tinitingnan ko yung mga yumayao, yung mga pumapanaw, nakakalungkot isipin, nakakapag-iwan sila ng maraming mga material na bagay na sana na-enjoy nila at nagamit nila. Pero hindi. Iniwanan lang nila. Inipon, pinaglaanan, hindi naman nagamit. May magagandang kama, hindi naman dalawin ng antok. May mga gagandang sasakyan, hindi na makapagmaneho, malabo na mata. No? Do not be distracted by these things. Let us focus on doing what God wants us to be. And at the end of the day, mga kapatid, ang Diyos naman ang hahatol. Amen po ba? Sa huling bahagi ng buhay, siya naman ang ating haharapan. At sasabihin niya sa atin kung anong gantimpala or kalugihan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw pong ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagpapaalala sa mensahe ng buhay na nais mo pong aming patuloy na maunawaan. Kagaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, may kanya-kanyang kaming takbuhin at meron kang plano na takbuhin namin sa aming mga buhay. Tulungan mo na magampanan namin ito. Tulungan mo na matapos namin ang takbuhin ito. Ipuin mo po ang mga kapatid ko na dumadaan sa mga karamdaman ng buhay. Ipuin mo po yung mga pamilyang may COVID. Tulungan mo po sila, Panginoon. Hindi po ito pag-uutos, bagkus ay pakiusap. Samahan mo po ang aking mga kapatid na may mga pangangailangan sa buhay. Hayaan mo po na matutunan naming makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Give us this day our daily bread, O Lord. Huwag mo pong pabayaan na ang palabigasan ng aking mga kapatid ay magkulang. Huwag mo pong ipahintulot ng laman ng kanilang mga pantry ay maubusan ng laman. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Ama, yung may mga karamdaman ngayon, sino man sila, saan man sila, I am asking you a general prayer for everyone. Alam po naman namin na walang bagay na nalilingid sa iyo. Lahat ng bagay ay alam mo. At hindi po nalilingid sa iyong pandinig ang mga bagay na amin pong sinasambit ngayon. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Magandang araw sa kapatid na Lily Camyalu. Magandang araw, bunso.
Kay Ate Telly Hernandez, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Tita Castillo, magandang araw, Tita Castillo. Kay kapatid na Delia Mariano, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Agi Victa. Kay Ate Susan Kamunggol, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Louie Kalitis, magandang araw po sa inyong sambahayan. Kay Grayson, kay Jen at kay Gerald. Kay Ate Judith Advincula at kay Kuya Ruel Advincula, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, kapatid na Larry Montillano, magandang araw po. Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Kapatid na Romulo Casulya, magandang araw kapatid. Nagkita tayo kahapon din ako. Hindi ako ang tawag doon, hindi kita nakakwentuhan na kasi busy ka rin kahapon kapatid na Romulo. Pagpalain ka ng Panginoon at regard sa iyong sambahayan. Ganon din sa kapatid na Echi Bartolome. Yung mga taga Young's Supermarket po pala binabati natin, yung mga Young's Market dito po sa McPhillips. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ganon din po ang Aristocrat Restaurant, si Tita Myra Paredes Tibertino, si Brother Dong Kalunya. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Kapatid na Echi Bartolome, kapatid na Jesse James Abad, magandang araw kapatid. Si kapatid na Mariví Frias, magandang araw sa iyo. Kuya Nick Salinas, Kuya Nick, taon na hindi tayo nagkikita, parang napakalayo ng Winnipeg. Magandang araw sa iyo Kuya Nick. Si Ai Advincula at si Brother Eric Advincula. Eric, you are always in my prayer. Magpagaling ka kapatid, ganun din sa iyo Ai. Magandang araw po Ate Maricruz, good morning po sa inyo. Kay kapatid na Elisa Banasihan, magandang araw din sa inyo. Nanay Elong Santarin, magandang araw po. Kapatid na Merly Toledo, Ate Yoli Kerubin, magandang araw din po sa inyo. Kapatid na Felisa Reyes, kapatid na Rolly Causaren, magandang araw sa iyo kapatid. Kay Honey Sounds, magandang araw, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Ate Mayit yata ito. Ate Mayit, magandang araw. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po. Maganda po sa Amerika. Bukas daw po magbabaccinate na sila sa US. Yung mga healthcare facilities sa United States ay tatanggap na po ng COVID vaccine. Ang Alberta po, bukas po, Wednesday, bukas po, ay tatanggap na rin po sila ng vaccine, yung mga healthcare facilities. Hindi ko po alam dito sa Manitoba kung kailan. Ate Yoli Makatumpag, magandang araw po. Kapatid na Randy Causaren, magandang araw. Ayan. So, si Ate Neneng Sintos, magandang araw po. Sabi po ni Kuya Noel Lapus, ito po ay mananakbo. Runner po ito eh. Bili po ako rito. Sabi po niya, ang isang ugali ng isang mananakbo ay laging the attitude of always challenging yourself o yung tinatawag na achieving your personal best or PB sa mga mananakbo. Kapag na-achieve mo na ang 21K, the next race gusto mo na mag 42K, full marathon. So napakagandang illustrations. No? Sa buhay, kapag po siguro we challenge ourselves that we can finish the race, next time we will do better. We will run longer and stronger. Parang pananampalataya sa Diyos. Keep the faith and we will be stronger. Wow. So, yun po ang sabi ni Kuya Noel Lapus. Kuya Noel, maraming salamat sa pananaw na ito. Personal experience po ito ng isang mananakbo. Nasali po talaga ito sa marathon, si Kuya Noel Lapus. Thank you for the insights. Good morning po, Ate Leslie Tamundong. Magandang araw din po. Kumusta po kayo? I hope you're okay. Kasama po kayo sa aking mga personal na panalangin. Ganon din kay Marjorie at kay Daryl Almasar. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Kapatid na Debbie Bernabe, pagpalain ka ng Panginoon. Debbie, pagaling ka. Ganon din kay kapatid na Rita Cristal. Yeah, welcome po sa Tinig ng Pag-asa, kapatid na Rita. First time ko lang po nakita yung inyong pangalan. Kung gusto niyo po makapanood pa ng mga videos on a daily basis, add nyo lang po ako sa Facebook para lagi nyong makita yung Facebook Live ng inyong lingkod. Si Bobet Basila, magandang araw Bobet.
Kapatid na Carolina Bukiran, magandang araw. Nanay Carolina, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Dol Paredes, happy birthday po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Dol, Ate LV Paredes, magandang araw po. Kapatid na Rowena Laudato, magandang araw sa inyo kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din kay Eugene, pagpalain ng inyong sambahayan. Kapatid na Sani Angeles, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. At I hope makasama namin uli kayo sa susunod. Pastor MJ Labugen Velasquez, Pastor MJ Velasquez, pagpalain ka ng Panginoon. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Yung kapatid ko si Len Quezon, si Kuya Eric Maines, magandang araw po. Pastor Harold Barcenas, ito si Pastor Harold, no? Subaybayan nyo rin po yung mga mensahe nito sa Kalsadang Bago. Tsaka yung si kapatid na Michael Maines, mahusay ng mga pastor to. Ate Esther Paredes, magandang araw po sa inyo. At kay Kuya Rene, na maaaring nanonood po ngayon. Kapatid na Christopher Pigolio, Sir Chris, yan, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Thank you for watching. At magandang araw din po kay kapatid na Ernesto Ofiasa. Thank you po for watching, Kuya Ernesto. Marami pong salamat. At ganoon din po kay Ate Delia at kay Kuya Ban Magkawas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. By the way, i-remind ko lang, if you are a new immigrant here in Manitoba and you are transitioning as a new immigrant, pwede nyo pong kontakin ito si Kuya Ernesto Ofiasa. No, meron po silang ministry dito sa Manitoba na sila po yung tumutulong sa mga newly immigrant. Ayan. So, ayan po yung pangalan niya, si kapatid na Ernesto Ofiasa. Ayan. So, ganun din po kay Ate LV Pascal, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Reynaldo Alcantara, magandang araw po. Kay Rachel Kerubin, ayan, magandang araw sa iyo kapatid. Ano kaya ito ni Ate Yoli? Siguro ay anak kaya o kapatid. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kapatid po siguro ni Ate Yoli. Magandang araw po sa inyo kapatid na Paz Perez, Ate Marieta Escopin, magandang araw po. Kuya Orly Magsino, magandang araw sa iyo. Nanay Belen Olaes, magandang araw po kapatid na Darren Sakdalan. Manang Rosie Lacambra Raka, good morning po sa inyo ni Kuya Ray. I hope everything is well and everything is okay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, may bumabati na po sa atin ng Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa inyo lahat mga kapatid. Ilang araw na lang ay Pasko na. Nanay Hilda Mendoza, magandang araw po. Si Ian PDJ is watching also. Magandang araw po kapatid. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sana po ay lagi kayong makapanood. Bernadette Causaren, magandang araw. Kuya Ban Magkawas, magandang araw. Anak pala. Si Rachel ay anak ni Ate Yoli. Mikey Presa, magandang araw sa iyo kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. At Eric Advincula. So ayan po. So purihin po ang Diyos. Ngayon pong araw na ito ay installation ng signage ng Winnipeg Unida Christian Church. So pupunta po ako doon sa church ngayong alas 9. Kakabit na po ng Jason Abraham Sign and Design. Yun pong karatula ng Winnipeg Unida. So yung mga Winnipeg Unida members na nanonood ngayon at gusto nyo pong magpa-picture doon sa church building, paalala lang po, bukas po pwede na o mamayang hapon, pwede na po kayo mamasyal at magpa-picture but follow strict rule of social distancing. Family lang po ang pwede. Hindi po pwede ang hindi member ng family. Baka kayo madaanan ng pulis doon, magmumulta pa ho kayo. Kung hindi naman gustong magmadali, sa ibang pagkakataon na. Pero para doon sa mga gusto, po, alam niyo po maganda yan, yung unang magpapapicture doon sa signage. You can come later this afternoon or tomorrow and the rest of the week. So, yun po. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood, pagsuporta. Always share the video mga kapatid.
Alam niyo po, the reason why many are following us on Facebook is because of you. Dahil po sa inyo. Ngayon po, umaabot na po tayo ng mahigit 100 on a daily basis sa atin pong mga live devotion. At naniniwala po ako mas marami pang makakapakinig ng salita ng Diyos kung patuloy po natin itong ibabahagi sa iba. Amen po ba? So, regard sa mga taga-Amerika, sa Pilipinas, sa Mexico, at kung saan-saan pa, sa Australia, sa New Zealand, sa London. Ayan, maraming pong salamat sa inyo mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ang inyong patuloy na maranasan. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.